Magandang umaga sa aking mababait at masisipag na mag-aaral. Tumayo ang lahat at ating simulan ang pambungad na panalangin. Bago maupo, ay pakipulot ang mga papel at basurang inyong nakikita sa tapat at ilalim ng inyong upuan. At pagkatapos ay ayusin ninyo ang pagkakahanay ng mga ito. Ngayon ay maaari na kayong maupo. Tingnan ninyo ang inyong mga katabi. Meron ba na wala ngayon sa ating klase? Mahusay at lahat kayo ngayon ay nandito sa ating klase. Kahapon ay nagbigay ako ng takdang aralin. Kunin na ninyo ang mga ito at ipasa sa unahan ng tahimik at ng walang tumatayo. At pagkatapos ng talakayan ay atin itong iwawasto. Kahapon ay pinag-aralan natin ang tungkol sa kagalingan sa paggawa. At sinabi dito na lahat ng tao ay may kalakasan at kahinaan na nakaapekto upang maging magaling o maging mahina sa paggawa. Ang pagtanggap at pagkilala sa kalakasan ng bawat isa ay mahalaga upang makamit ang kagalingan sa paggawa. Meron pa bang katanungan sa araling ito? Magaling! Nakikita kong handa na kayong tumungo para sa ating aralin sa araw nito. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahan na, una, natutukoy ang kahalagahan ng wastong paggamit ng oras. Pangalawa, na ipakikita ang iba't ibang paraan ng wastong paggamit ng oras. At pangatlo, na isa sa puso ang wastong paggamit ng oras tungo sa pag-unlad. At ang ating aralin para sa araw na ito ay tungkol sa wastong gamit ng oras tungo sa pag-unlad. Kapag naririnig natin ang katagang oras, marahil ay may kanya-kanya tayong pakahulugan dito. Maaari nating sabihin na ang oras ay biyaya mula sa Diyos, o kaya naman, ang oras ay isang kayamanan. Tulad ng sabi ko kanina, lahat tayo ay may kanya-kanyang pakahulugan tungkol sa oras. Mayroon pa nga pagkakataon na kahit may gusto tayong gawin o puntahan ay sinasabi natin wala tayong oras, o kaya naman ay kulang ang ating oras. Ngunit, talaga nga bang kulang tayo sa oras? O talaga nga bang nawawalan tayo ng oras? Kayo, bilang isang kabataan, ano ang pakahulugan ninyo tungkol sa oras? Magaling! Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong opinyon tungkol sa oras. Tulad ng sinabi ko kanina, may kanya-kanya tayong pakahulugan pagdating sa oras. Kaya kung anuman ang sinagot ng inyong kamag-aral, o kung anuman ang ating maging kasagutan tungkol dito, ay tama ang mga ito sapagkat nasa sa atin kung ano ang ating pakahulugan tungkol sa oras. Ngayon, alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga pananaw tungkol sa oras ayon sa Essay on the Importance of Time ni M. Sunjita. At ang unang pananaw tungkol sa oras ay, ang oras ay walang wakas. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito na ang oras ay walang katapusan at wala ring simula. Nagkakaroon lamang ng kahulugan ng oras dahil na rin sa mga nilikha ng tao, tulad ng mga minuto, mga segundo, mga araw, at mga buwan o mga taon. Nagkakaroon lang din ng kahulugan ang oras dahil sa nilikha ng tao tulad ng kahapon, ngayon, at kasalukuyan. Ang oras ay tuloy-tuloy at hindi humihinto. Kaya hindi natin maaaring sabihin na ang kahapon ay ngayon. Naunawaan ba ng lahat? Mahusay. Ngayon ay tumungo na tayo sa pangalawang pananaw. At sa pangalawang pananaw, sinasabi na ang buong kalawakan ay gumagalaw ayon sa disenyo ng pagdaan ng oras. Ibig sabihin nito na ang oras ay nakabatay sa kung ano ang disenyo dito. Halimbawa, ang paggalaw ng oras sa isang tao ay mula sa kanyang pagsilang hanggang sa siya ay mamatay. O kaya naman, pagdating sa halaman, mula sa buto, tumubo hanggang sa maging puno. Naunawaan ba ng lahat? Magaling! At lahat kayo ay naunawaan ang ating pangalawang pananaw. Ngayon ay tumungo tayo sa pangatlong pananaw. Sinasabi dito na ang pagdaan ng oras
at panahon ng pinakamabisang gamot. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ikaw, ano ang pakahulugan mo tungkol sa pangatlong pananaw na ito? Mahusay. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong opinyon tungkol sa ating pangatlong pananaw. Ayon dito, ang paglaan ng oras at panahon ng pinakamabisang gamot. Ibig sabihin nito, nagamit ang oras o paglipat ng panahon, unti-unting nababawasan ang anumang karamdaman na ating nararamdaman o anumang sakit mula sa nakaraan. Gamit ang panahon at oras, maaaring maghilom ang sugat na akala natin ay wala ng katapusan o kaya naman ay hindi na mawawala. At iyan ang tatlong pananaw tungkol sa oras ayon kay M. Sungita. Naunawaan ba ng lahat ang ating tatlong pananaw? Magaling! At lahat kayo ay naunawaan ng ating tatlong pananaw. Ngayon ay tumungo na tayo para naman sa ano-ano mga kondisyon sa wastong paggamit ng oras. Ngunit bago natin ito talakayin, ay kayo muna ang aking tatanungin. Kayo bilang kabataan, paano ninyo ginagamit ang oras? O paano ninyo ginagamit ang inyong oras mula pagising hanggang sa kayo ay matulog? Ikaw. Tama. Salamat sa iyong pagbabahagi. Tama ang sinabi ng inyong kamag-aral. Ngayon, ang ating unang kondisyon ay ang pagiging organisado. Bakit nga ba mahalaga na maging organisado tayo sa ating mga ginagawa? Ang pagiging organisado ay nakakatulong upang malaman natin kung ano nga ba ang pagkakasunod-sunod ng ating mga dapat gawin. Mainam na sa gabi ay isulat na natin kung ano nga ba ang ating mga balak gawin kinabukasan, mula paggising hanggang sa pagtulog. Para naman sa pangalawang kondisyon, pangalagaan ang iyong oras kung nasimulan na ang mga hakbang sa paggawa. Ibig sabihin nito, kung nasimulan mo na ang isang gawain, ay ituloy-tuloy mo na ito. Huwag mo na itong ipagpaliban o sabihin na dahil marami ka nang nagawa, ay ipagpapabukas mo na lang ang iba pang mga hakbang para matapos ang iyong gawain. Mas mainam na kapag nasimulan mo na, ay utay-utayin mo itong tapusin nang sa gayon, ay hindi ka nalilito kung ano nga ba ang isusunod mong gawain dito. Para naman sa pangatlong kondisyon, gawin ang mga dapat mong gawin. Ibig sabihin nito, kung ano ang dapat mong gawin sa oras na ito, ay iyon ang tapusin. Huwag mo nang gawin pagkalipas ng 3 oras dahil sa palagay mo, pagkalipas ng 3 oras ay saka ka lang magiging handa o saka lang yung mood mo ay magugustuhan na gawin na ang isang gawain. Mainam na kapag meron ka namang bakanteng oras, ay gawin mo na ang iyong dapat gawin nang sa gayon ay nababawasan ang bawat gawain mo sa isang araw. Naunawaan ba ng lahat ang mga kondisyon sa wastong paggamit ng oras? Mahusay! Ako'y nagagalak dahil lahat ninyo ay naunawaan ang ating tinatalakay sa araw na ito. Ngayon ay tumukom naman tayo sa kung bakit mahalaga ang wastong pamamahala ng oras. Una, dahil ang oras ay isang biyayang galing sa Diyos. Bakit sinasabing ang oras ay biyaya mula sa Diyos? Dahil ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pagkakataon na gumising at ang paggising sa isang araw ay isang biyaya mula sa Diyos. Kung bawiin ng Diyos ang ating buhay ay wala na rin tayong oras para gawin pa ang ating mga balak o ang ating mga gusto o kaya naman ang ating mga minimithi. Pangalawa, makatutulong na gawin ang mga kailangang gawin o proseso upang mangyari ang mga minimithi. Ibig sabihin nito, ang pagkakaroon ng sapat na oras ay mahalaga upang makamit natin ang ating mga gustong gawin o ang ating mga minimithi para sa ating sarili. Pangatlo, may iwasan at mapipigilan ang sarili na ipagpaliban ang schedule. Kanina, binanggit natin na ang pagiging organisado ay mahalaga upang malaman natin kung ano-ano nga ba pagkakasunod-sunod ng ating mga gagawin para sa isang araw. Kung mapapansin ninyo ay magkaugnay itong ating pangatlong dahilan. Sinabi dito,
binanggit dito ang kahatagang schedule. Ibig sabihin, kung sa gabi pa lamang ay nagawa ka na ng iyong schedule, mas magiging maayos at mas magiging mahusay ang iyong araw dahil alam mo na at may schedule ka na kung ano ang dapat mong gawin para sa umaga, tanghali hanggang sa ikaw ay matulog ng muli. Ngayon, alamin natin kung bakit mahalaga ang wastong pamamahala ng oras sa pagunlad ng kapwa at ng lipunan. At ang unang dahilan ay dahil makatutulong siya sa pagkamit ng mga layunin ng samahan sa pamamagitan ng paggawa. Pangalawa, mahalagang sangkap ng etika sa paggawa. At ang pangatlo, higit na umunlad ang ekonomiya at ang lipunan mula sa mga kontribusyong nagmumula sa mga kasapi na may wastong gamit ng oras. Naunawaan ba ng lahat? Magaling! Ako'y nagagalak dahil lahat kayo ay naunawaan ng ating tinatalakay. At dahil naunawaan ng lahat ang ating talakayan, ay diyan nagtatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. At dahil sinabi ninyong naunawaan ninyo ang lahat, ay magkakaroon tayo ng isang gawain. At ang gawain ito ay tatawagin nating dula-dulaan. So, mayroon akong tatlong sitwasyon na bubunutin ng bawat kinatawan ng bawat grupo. Hahatiin ko kayo sa tatlong grupo. At bawat kinatawan ng grupo ay bubunot ng sitwasyon na inyong isasadula. At nandito ngayon ang ating batayan para sa gagawin ninyong dula-dulaan. Una ay ang kaangkupan. Kung ang sinagawa niyo ba ang dulaan ay angkop sa sitwasyong inyong nabunot. Bibigyan ninyo ng 5 puntos ang inyong kamag-aral o ang grupong nagsagawa ng sitwasyon kung naisagawa nila ang nabunot na sitwasyon ng ayos at tugma. 4 na puntos kung naisagawa ng naayon sa nabunot, ngunit may ilang aksyon na hindi angkop. Bibigyan nyo naman sila ng 3 puntos kung maraming kulang sa isinagawang dulaan at 2 puntos kung walang kaangkupan ng isinagawa ng grupo. Pangatlo ay ang kooperasyon. Kung nakita ba ninyo na ang bawat membro ng isang grupo ay mayroong kooperasyong ipinakita. Bibigyan nyo sila ng 5 puntos kung lahat ng membro ay kasali at may ambag sa grupo. 4 na puntos kung may ilan na hindi kasali sa pagsagawa ng dulaan. Pangatlo, 3 puntos kung marami ang hindi kasaling membro sa dulaan at 2 puntos kung halos iilan lamang ang nagsagawa ng dula. At para naman sa disiplina, lahat ng membro ay ginawa ang parte nila sa grupo. Walang membro ang kumikilos ng hindi angkop sa dula. Bibigyan nyo sila ng 4 na puntos kung may ilang membro na hindi angkop sa isinasagawang dulaan. 3 puntos kung marami ang tumatawa at kumikilos nang hindi angkop sa isang isinasagawang dula. At 2 puntos kung halos lahat ay kumikilos ng hindi angkop sa dulaan. Naunawaan ba ng lahat ng ating batayan? Mahusay, ngayon ay maaari na kayong magplano at lahat ng kinatawan ay pumunta dito sa unahan upang bumunot ng sitwasyon. Ngayon ay tapos na ang ating isinagawang dulaan. Nagustuhan ba ng lahat ang ating isinagawang dulaan? Magaling! Ako ay masaya dahil lahat kayo ay nagustuhan ang ating isinagawang dulaan. At bago natin tapusin ang ating talakayan para sa araw na ito ay narito muna ang isa pang gawain upang matukoy nga ba natin kung talagang naunawaan ninyo ang ating aralin. Kumuha ng kalahating bahagi ng papel at sagutan ang ating gawain. Panuto, kumuha ng ika-4 na bahagi ng papel. Tukuyin kung ang bawat sitwasyon ay nagpapakita ng wasto at hindi wastong paggamit ng oras. Isulat ang wasto kung ito ay nagpapakita ng wastong paggamit at isulat ang hindi wasto kung ito ay hindi nagpapakita ng wastong paggamit. Para sa unang katanungan, sitwasyon. Tuwing umaga, pagkagising ni Isabel ay nagdarasal muna siya bago bumangon
At pagkatapos ay agad niyang tinutupi ang kanyang higaan. Nagsusuklay at naglilinis ng muka. Pagkatapos ay inuuna niyang gawin ang mga gawaing bahay at pagtulong sa kanyang nanay. Bago pumunta sa mga kaibigan, ay tinatapos muna niya ang kanyang gawain. Wasto o hindi wasto? Para naman sa pangalawang sitwasyon, maagang gumigising si Leo upang mapaghandaan niya ng ayos ang kanyang pagpasok sa paaralan. Iniiwasan niya palagi ang magmadali at may mga kalimutan sa kanyang pagpasok. Wasto o hindi wasto? Pangatlong bilang, pagkatapos ng klase ay hindi agad-agad umuwi si Mario sa kanilang tahanan. Pinipili muna niyang manigarilyo kasama ang barkada. Wasto o hindi wasto? Para sa apat na sitwasyon, tuwing araw ng linggo ay sinisikap ni Aling Marites at Mang Bando na makapagsimba ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay nagluluto sila at nagkukwentuhan ng mga anak. Maaga silang natutulog dahil kinabukasan ay pare-pareho silang may trabaho at pasok. Wasto o hindi wasto? Para sa ikalimang bilang, tuwing gumagawa ng mga gawain si Sandra, ay palagi niya itong hindi itinutuloy. Kapag nakaramdam siya ng pagkabagot, ay tinitigil niya itong gawin at pinipiling matulog. Wasto o hindi wasto? Para naman sa ating takdang aralin, mayroon kayong tatlong takdang aralin. At unang panugto, sa iyong kwaderno ay isulat ang 5 halimbawa ng wastong paggamit na inyong ginagawa. Siguraduhin na ang inyong mga isusulat ay inyong mismong ginagawa. Para sa inyong ikalawang takdang aralin, sa inyong kwaderno isulat kung anong hanap buhay ang gustong-gusto mong makamit o gawin at bakit. Para sa pangatlong takdang aralin, sa inyong kwaderno ay isulat ang mga hakbang sa pagpili ng tamang kurso at hanap buhay. At makikita ninyo ang ilang paliwanag o kahulugan ng ating mga takdang aralin sa librong ni Punsalan et al. Pagpapakatao, page 214 to page 217. At dyan nagtatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. Tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Ngayon ay maaari na kayong umuwi sa inyong kanya-kanyang tahanan.